ritual sa pagsalubong sa bagong taon? Ano nga ba yung mga kailangan kong gawin? Kasi ako conscious ako dyan. Kailangan handa tayo sa pagsalubong kung paano natin makuha yung swerte. Oo, kasi yung mami ko lagi sinasabi, anak, dapat may 7 kang bilog na prutas sa lamesa. Sabi ko, ano ba yun? Masan galing yan? Sabi ko, kailangan tanong kayo kay Master Hans. Tsaka paano naman yung mga, syempre hindi naman lahat may mga pambili. Ano naman yung mga alternatibo? Correct. Okay din. Simulan natin sa bilog. Ayan, okay. Simulan natin tama-tama. Ba't kailangan bilog? Mag-ano muna? Ba't kailangan natin salubungin? Siyempre gusto natin maging tama yung sabi ni Will kanina na kailangan natin salubungin para yung bagong taon natin, year 2020 natin, ay full of blessing, success, good fortune lalo sa pera, sa pag-ibig, sa kalusugan. So simulan natin ang mga ritual na bago natin gawin sa pagsalubong. Siya, napag-usapan natin bilog. Oo, bilog. Tanong ka rin na, sabi mo kanina, 7, sabi ng mami mo. Oo, sabi ni mami. Sabi sa mami mo na dapat 12. 12! Hindi siya 13. Nagtipid si mami. Hindi siya 7, hindi siya 8, hindi siya 9. 12. Bakit naman 12? Na klaseng putas. 12 signifies kasi yan, 12 taon, 12 buwan sa isang taon na masagana. Ano ang mga prutas na ito? Hindi dapat mawala dyan ang pinya. Pinya? Bakit pinya? Ang pinya kasi in Chinese we call this pinya as ong lai. Ang ong is maswerte, lai is to come. Pinatawag natin. Pinapalapit pag pinya. Pinapalapit. Hindi dapat mawala dyan bilog-bilog. Pakwan, melon, ano pa ba mga bilog? Mansanas? Bilog bang apple? Apple, bilog din yun. Bakit mga bilog-bilog Orange. na orange? Dahil mga bilog-bilog. So, maski na orange kasi may maliliit. Yes, ket-ket. Dalang kulay ng orange, yellow, bilog to, pero yan. Okay, ano pa ba magaganda? Banana. Banana? Dahil banana, sama-sama family members. Pero hindi yung bilog? Hindi kasama sa bilog. Maganda na nakasama siya. Kahit hindi bilog, pwedeng ihanda sa pagkain natin. Okay, so hindi kailangan yung 12 na bilog. Napag-usapan natin kanina mansanas. Alam nyo ba, ang mansanas in Chinese, we call this a pingko. Ang ibig sabihin ng ping is good harmony. Magandang samahan ng family members. So, ping is para harmony, hindi ka nag-aaway. Pwede maghanda tayo ng lemon. O kalamansi, para sa mas unang version. Para sa naman to, para sa mga pain. Hinanakit natin last year, 2019. This year is makamove on na tayo. Panghilom. Or asin na to, nag-cure yan sa mga malas o mismol. Ayun. So, hindi nila kailangan gawing kalamansi juice kung konti lang kalamansi. Pwedeng sa sausawan. Ayun. Pasok. So, ilalagay lang, pasukin yung kumakas. Ayun, so pwede yun. Masarap pa rin. Family members namin, 2 lang kami. Mas 12 klase. Hindi kailangan kung gano'ng karami. Pag mas malaking family, mas marami, mas maganda. Pag mas konti kayo, diba, 2 lang kami. Isang apple. Sa apple, basta 12 klase. Magandang ihanda yan sa pagkain. Siyempre, hindi na nawawala ang noodles. Noodles? Mahaba. Pansit. Totoo ba yun, Sir Hans? Yung mahaba? Ito yung signify also ng longevity o long life. Kaya pag birthday mo, kailangan yung mahaba tayo na mga bihon. Siyempre, dapat may lechon tayo. Lechon? Paano yung kapag sa bakery? Kung maliit lang, or 1 kilo ng lechon. Basta may lechon. Yung sa bakery na maliit. Lechon pa rin yun. Pwede rin yun. Siyempre doon ako sa tipid. Certification, pwede yun. Dahil ang lechon or pig, ay nag-signify yung lechon na yan ng abundance. Abundance. Oo, kasaganan. Mas maraming kasabi, ang manok daw hindi magandang i-display. Oo nga, kasi sabi isang kain, isang tuka. Totoo ba yun? This kind, sabi mas Sir nagsabi na ang paghanda ng chicken ay swerte. Chicken. Dahil chicken is also luxury item ay maswerte also. Yung pakpak ng chicken yan ang para packet ng takbo natin na swerte. Okay, so mali yung urban legend. Pwede maghanda ng chicken. Siyempre, pwede rin tayo maghanda ng siopaw, pwede. Siomay. Siomay. Isa pa is malalagkit o sweets. Like, kukanin, tikoy, ano pa ba? Tikoy kasi. Any magkakadikit-dikit, malagkit. Parang dikitan kami ng swerte. Dikit tayo swerte. Or magandang family harmony, o dikit-dikit daw. Ang harmony ng yung band nila. Kailangan natin damihan yung malagkit. Ano pa ba magandang ritual? Ang pagsuot ng kulay red na damit sa pagsalubong sa bagong taon. Polka dots? Totoo ba yun? Magandang polka dots dahil polka dots ay pera. Pero bakit sabi nila, Master Hans, pag polka dots, barya. So, kailangan daw square? Hindi naman, dapat polka dots talaga. Yung barya niyon, pera niyon. Okay. Oo, yan ang signification. Pwede natin maglagay ng pera sa mga bulsa. Totoo yun, Sir Hans. Eh, pagbato po. Yan, kailangan. Kasi binabato yung house Pag mula pintuan, papasok sa kwarto mo, hanggang sa dulo ng kwarto mo, magbabato ka ng mga coins.
So, ang tama, papasok. Papasok. Hindi yung kung saan-saan Hindi ka lang. na papasok. Tapos sabay yung O, yun ang mga mali. ket-ket. Yung mga maliit na orange. Oh, ket-ket, tapos Papasok. Papasok ng bahay. Papasok din. Ay also nagdadala ng swerte sa bahay. Mm. Sa bintana, sa pintuan, pwede tayo maglagay ng mga coins o barya o millstone. Yung nakanet, yung nakasabit, mga ganun. Yung parang Para nagtatawag mag-invite. Nag-invite ka sa swerte sa pera sa family. Oo, okay. Ang ulam, anong swerteng ulam? Ay, magandang ulam. Oo. Ulam, isda. 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 Kasi isda, in Chinese, we call this as abundance. Ibig sabihin ng isda in Chinese, yan yo. Ibig sabihin every year, meron daw tayo na nagdadagdag tayo yung savings natin sa pera sa bangko. May tanong ako sa isda, Sir Hans. Sabi kasi sa akin, kapag kumain kang isda, halimbawa nakaganyan siya, naubos mo na yung ibabaw, huwag mong ibabaliktad. Oo, ibabalik. Tama yun? Ibabalik ko rin yun eh, oo. Dapat daw yung tinik, tanggalin mo dyan. Gano'n. Kainin mo ilalim. Kainin yung ilalim. Bakit? Bakit? Actually, ang meaning kasi Malas daw yan, yun. para daw hindi tayo parang isang kain, isang tumain, tayo ng gano'n. Para balik ka ng abundance lagi. So kailangan tanggalin na Tanggalin talaga. Yes, tanggalin talaga. Chinese din nagsabi sa akin. Chinese nagsabi yan. Oo, Chinese kasabihan. Parang nagselos siya doon. Ayun na, ayun na. Maganda naman yung makatulog sa Kaibigan. isda eh. Ano pa ba? Ano pang pagkain? Siyempre dapat sa bahay natin, bago pumasok ang December 31, Ah. bago pumasok January 1, December 31 pa lang, nakapag-general cleaning na tayo sa bahay. Baka malas, tama yun. Paano papasok ang swerte kung bahay may makalat? Punong-puno. Tama. Punong-puno ng clutter o punong-puno ng dumi. Declog, kailangan ito The clutter, yung mga lumang gamit na, lumang Tanggalin sirang na. gamit na itapon, Tapon. ipamigay na o ibenta na online para tayo pumasok sa bagong swerte. Correct. Ang pagbubukas ng lahat ng bintana, ng pintuan, Buksan. buksan para pumasok ang lahat ng swerte sa bahay. Sa New Year. Buong New Year, December 31 gabi, Mhm. huwag papatay ng lahat ng ilaw sa bahay. Open lang. Open, okay. Hanggang Tanda kinagawa na yan. Para maliwanag. Ah, Ang pagpag-iingay, Oo, yung... bawal yung paputok mo yun eh. Oo, puro... So, ingay lang, mga talasik, tutot, ah, bells, o busina. music. Busina ay nagdadala also ng swerte. Ay, Dahil ay, ingay ay. na to, Nagdadala. naiingay Wala, yung maingay. mga negative evil spirit. Alis sila. Alis sila. Tama, tama. Incense. 9 na piraso incense sa Yun, bahay natin. ginawa ko yun eh. Magpausok tayo ng incense. So, Cleansing para po tanggal- yun. Cleansing po yung pagtanggal po Ginawa ko yun ng last balas sa year. bahay. 9. 9 na incense. Bakit 9? 9 kasi, Lucky is yung nine? lucky 9. Tsaka Hindi. yan yung pinakamataas na number. Yan talaga pang cleansing. Nine So, kaya- incense. Yung incense na yan, available yan, tindahan ni Master Hans. Ayan, Yun. 9 po, 9. 9 Tandaan niya. incense. Okay. Siyempre, pag-display pa rin natin ng metal rat. Dahil year of the metal rat, maganda Kailangan ang meron ka display nun. ng rat na Okay. symbol. Na available po. Available sa tindahan ni Master Hans. Dito po, sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard Corner, tapat lang po ng Cityland Shaw Tower, ang Lourdes School of Mandaluyong. Along Shaw Boulevard, kanto po yan ng St. Francis Church o St. Francis Dilan. Last question. Opo. Ang prosperity candles. Oh, maganda yun. Maganda Kasi mag-display. merong nabibili sa mga gilid-gilid. Sa Bangketa. Oo, sa bangketa. Yes. Iba-ibang kulay, Yes. tapos may nakasulat Na kung meaning. ano yung last na maupos, maubos na kandila. Yun yung, oo, mga Very good. Gawin mo Tama natin ba ang yun? prosperity candle December 31, magsalubong sa bagong taon para mas maging maswerte, mas marami tayong maswerte. Oo. Perfect ako Meron din doon. tayo, syempre tinatawag ito, buksan natin. Ayan, ayan. Ang Ito, wishing ito. paper. Okay, ito wishing paper na to. Ano pong purpose yan, Master Ayan, Hans? ang wishing paper. Sa December 31, bago mag-January 1, isusulat sa likod nito ang pangalan o si Will. Oo. Isusulat mo as many wish na gusto mo. Oh. Be specific. Pupunuin. Gusto mo ng kotse, ano bang gusto mo? BMW, Okay. Mercedes-Benz. Huwag lang yung masabihin mo na gusto mo kotse, gusto mo. Specific. Anong kulay? Or gusto ko yumaman, Gusto ko dapat na- hindi. Oo. Gusto ko magkaroon ng business at kikita ako ng 2 million. Yun, anong Ganon. business? Ang lugar? Tutok na tutok dun sa gusto mo talaga Specific. mangyari. Oo. Okay. Halimbawa, gusto mo mapangasawa si ganito, isusulat mo. Gusto mo maging boyfriend si ganito, sulat mo yun. Oh my God! Gusto ko maging kaibigan si Catriona Gray. Yun, gusto mo yun. Oh! Kaibigan lang. Oh, sige. Bakit para saan to? Ito si wishing card. Ito si wishing card. Oh. During December 1, hanggang papasok ng January 1, binabasa niya ang mga wishes natin. Pag napuno na po ito, Saan Master siya Hans, ilalagay? susunod yan. Susunugin to. So, pagkatapos, Susunugin. susunugin. Yung abo na ito pumunta sa heaven, Nang 1. ng 1, ng December 31, 12 midnight, bago mag-1. Bago mag-1, sunugin. Pumunta sa heaven, babasahin ang wishing card. Eto, Dahil pala. mabait si Will, sige, bibigyan ko siya. Nang isa. Sa dami na sinulat Toyota mo. Hilux. Yung gusto mo daw cake sa birthday mo. Bibigyan, na gusto Char. magkakaroon tayo ng wish. Basta bibigyan ka niya. Meron pa tayo dito isa sa tawag natin, the money basket. Ito yun, ito yun. Ah, ito Topic yun! yan. Money Sabi basket. sa'yo, nasa akin ang swerte. Money basket, itong money basket na to available sa tindahan ni Master Hans. Itong money basket na to, tuturuan kayo ni Master Hans, lalagyan ito ng bigas. Ah, bigas ka lang. Bigas, tapos lalagyan natin ang pau, red envelope.
Ang laman ng ampaw is 168 pesos. 168? 168 pesos. Oo, yung wall sa tindahan. Oo. 168 pesos. Tapos may mga lucky charm lalagay yung kay Max Franz. Pupunta yung kay Max Franz. Tuturo ni Max Franz na dapat lagay ito. Lalagay ito sa may dining table natin para year natin ay masagana. Yung bigas po din, hindi po isa-sayang. Kasi for the year. Hindi pa, yung hilap. For the year, oo. Talagang para lang dun sa purpose ng prosperity. Yes, Okay. prosperity basket. Gusto ko yun Ano pa ba? Ano pa itong magaling? Ang bagwa. Itong bagwa, alam mo itong bagwa na ito is for protection yan. Kailangan ba yearly pinapalitan ng bagwa? So, maganda sana kung yearly pinapalitan ng bagwa dahil itong bagwa na to, lalagay talaga ang bagwa sa labas ng pintuan. Sa labas ng bahay. Sa may pintuan Sa may ng taas. frame, taas, hindi sa mismong pintuan. Sa may Sa taas may ng pintuan, doon sa frame, doon natin lalagay ang bagwa para pagtaboy, para hindi pumasok yung mga misfortune, mga accident, mga Parang sa illness. movie. Mag-reflect. Yung sa movie nga po pala, ano po ba Oo itong nga. parang ko na-confuse ko? Ano pa nakakatawa? Iba kasi natatakot na humawa Actually, o ang makakita. bagwa talaga is for protection. Itong mga, may mga yang, yin, yang, yin, yang, yin na yan. Lahat yan, yung combination ng bagwa na to, is pag nakita ng mga negative elements, natatabog sila. So, very strong energy ng bagwa. So, ang bagwa, bawal ilagay sa loob ng bahay. Ang bagwa, lalagay yan sa labas, facing outside ng bahay. Tapos, every year, papalitan mo siya. Maganda sana kung every year mapapalitan ng bagwa kasi 1 year, exhausted na. Pagod na. ang Nakuha na bagwa. niya lahat ng negative. Kailangan bumili ng bago para bagong energy. Kaya sa size po, Oo nga. kailangan Sa pa size ng malaki para bagwa. mas Kasi maganda. malaki nito eh. Kaya ito, malaking bagwa. Yung lalaking Oo. bagwa sa tindahan ni Master makikita yan. Yung magbabangus Kasi talaga. yun lang nakita na ganyan malaki eh. So, maganda. Pag madepende sa laki ng pintuan mo. Eh kung yung bagwa ba malaki pa sa pintuan mo, hindi naman maganda. Oo. Dapat balance, no? Dapat balance. Baka pati bisita mo, di na rin pumasok. Nagsalamin sa bagwa. Nagsalamin sa bagwa. Ito naman hawak ni Master. Ano Ito yun? ba tinatawag natin ang feng shui compass. Oo, maliban sa compass na ito, may feng shui compass. So, nalalaman dito kung nasaan sa isang bahay na to ang wealth or money direction. May mga pinupunta na bahay si Max Franz. Master, parang malalaman na may problem sa relationship dito. Dahil nakita dito kung saan yung mga swerte, hindi maswerte. Yung nalalaman dito sa compass na to, kung saan yung money sector sa bahay na to, sa office na to, saan dapat uupo. So, inayayako po kayo na ibitahan si Master Han sa inyong tahanan, sa inyong bahay, sa inyong negosyo, sa inyong tindahan, sa inyong factory, sa inyong business, o sa shop, o clinic man yan, para ma-feng shui ng personal ni Max Franz. Alam niyo ba ang feng shui sa science? Feng shui is not spiritual. Feng shui sa science, basis sa compass direction na to. Malalaman natin, ma-enhance natin sa tulong pa rin ng feng shui. Siyempre, dapat may hard work, determination, sipag pa rin tayo. Pero ang feng shui ay nagdadagdag ng swerte sa ating buhay. Positive energy. Correct. Tama. Pati nga yung mga hagdan, di ba? Master Hans, may bilang din Sa yun. dapat ilagay ang hagdanan, makikita din natin yun. So malaking bagay talaga yun, no? So grabe, talagang maraming natutunan yung mga viewers natin, no? Sa episode na to. Kasi New Year eh, putukan. Tapos, naisip Paano nila, yan? Pshing, pshing! naisip nila na may mga dapat gawin. Yung mga tama, biro mo, alam mo 7. Pero yung pala 12. 12! Di ba? At least ngayon, this year, baka mas maging swerte ako Ayan. kasi At gagawin hindi lang yan ko. ha, sa susunod natin na video naman, ang gagawin naman natin, abangan nyo pa rin dito. Sa Correct. video natin dito, meron susunod na video tayo, how to feng shui. Ito importante na ha. Napag-usapan natin kanina sa isang video, pwedeng hanapin po. Ang sa video namin is yung animal zodiac. Sino yung mga swerte sa karting swerte? 2020. Ngayon naman, pag-usapan sa next video naman namin, paano i-feng shui yung bahay. Yung bahay, importante yun kasi doon ka nakatira eh. Oo, doon tayo natira sa office. Tama. Office, Sa inyong kung saan tindahan. kayo stay. Sa inyong office, sa inyong negosyo, sa space nyo, paano i-feng shui yan sa next video. Yan yung dapat abangan. Siyempre, Willow G. Malapit na pong maging 1,000 subscribers. WILOGY. Okay, Master Hans po. Master Hans. Meron din ako YouTube, no? Very active din si Master Hans. Araw-araw may mga videos na i-upload si Master Hans. I-follow niyo po ako i-subscribe niyo po sa inyong YouTube, Master Hans po.